Sa puso ng Maynila, isang lungsod na taglay ang yaman ng kasaysayan, ngunit dinapuan ng dekadang kapabayaan, ngunit isang lider ang nagtangkang baguhin ang takbo ng kwento. Si Francisco Isko Moreno Domagoso ay isang dating batang lansangan, naging artista, naging public servant, at sa kalaunan ay naging alkalde ng kabisera ng Pilipinas. Sa loob ng 3 taon, sunod-sunod ang reforma, mga proyekto at pagbabagong nag-iwan ng bakas, hindi lang sa lansangan, kundi sa puso ng mamamayang Manilenyo. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga konkretong nagawa at nabago ni Isko Moreno sa lungsod ng Maynila, mga proyektong hindi lang basta pang press release, kundi may tunay na epekto sa araw-araw na buhay ng tao. Hindi lang ito tungkol sa politika, kundi sa paglalagom ng mga aksyon, resulta, at pamumunong may direksyon. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Pagpapaganda at paglilinis ng Divisoria, at mga pamilihan. Isa sa mga pinakaunang proyekto ni Isko Moreno, ay ang paglilinis at pagbabalik kaayusan sa Divisoria, na isa sa pinakamataong pamilihan sa buong bansa. Agad siyang naglunsad ng clearing operations, laban sa mga illegal vendors, at obstruction sa kalsada. Sa loob lamang ng ilang araw, matapos maupo sa pwesto, naging viral ang mga larawan ng malinis, at maluwag na Divisoria. Hindi naging madali ang implementasyon nito, dahil may ilang tutol at naapektuhan, ngunit matibay ang paninindigan ni Moreno, para ibalik ang disiplina sa lungsod ng Maynila. Naglagay rin siya ng alternatibong pwesto para sa mga displaced vendor. Ipinatupad ang no obstruction policy, hindi lang sa Divisoria, kundi pati sa iba pang palengke sa nasabing lungsod. Nagkaroon ng malawakang koordinasyon ang lokal na pamahalaan sa mga barangay upang mapanatili ang kalinisan. Nagpakalat ng mas maraming street sweepers at bins upang tulungan ang publiko sa tamang pagtatapon ng basura. Naglabas din siya ng ordinansa laban sa littering at illegal dumping. Ang pagbabago sa Divisoria ay naging simbolo ng bagong Maynila na pinapangarap ni Isko. Maraming Manilenyo at bisita ang humanga sa mabilis at konkretong aksyon ng dating alkalde. Ang dating magulo at makalat na Divisoria ay pansamantalang naging halimbawa ng maayos na pamahalaan sa urban na lugar. Ito ay patunay ng kakayahan ni Moreno na ipatupad ang batas ng patas at epektibo, kahit pa ito ay masakit sa ilang sektor. Sa kabuuan, isa ito sa pinakamalakas na statement ng kanyang liderato. Pagpapatayo ng bagong ospital, o bagong ospital ng Maynila. Isa sa mga flagship infrastructure project ni Isko, ay ang pagpapatayo ng bagong ospital, ng Maynila Medical Center. Ito ay bahagi ng kanyang advokasya, na pagandahin ang serbisyo ng pampublikong kalusugan, sa buong lungsod. Mula sa dating luma at sira-sirang gusali, itinatag niya ang isang modernong 10-story hospital, na may mas kumpletong pasilidad. Ang bagong ospital ay may mga high-tech equipment, katulad ng CT scan, MRI at digital X-ray machines, na bihirang makita sa mga pampublikong ospital. Naging malaking tulong ito, lalo na noong kasagsagan ng krisis pangkalusugan, kung saan kailangang-kailangan ng mga modernong pasilidad. Bukod sa physical structure, tiniyak din ni Isko ang sapat na staffang sa ospital, mula sa mga doktor, mga nurse, at hanggang sa mga support staff. Naglaan ang pamahalaang lungsod ng pondo para sa training at sweldo ng mga manggagamot. Malaki ang naging papel ng ospital sa pagtugon sa COVID-19. Ang proyektong ito ay pinondohan sa pamamagitan ng maayos na paggamit ng pondo ng lungsod, kasama ang suporta ng mga pribadong sektor. Itinuring itong isa sa mga pinakamahusay na development sa sektor ng kalusugan sa lungsod ng Maynila sa loob ng maraming taon. Dahil dito, ang mga Manilenyo ay mas nagkaroon ng tiwala sa kanilang lokal na pamahalaan, at hindi na kailangang pumunta sa ibang lungsod para lang magpagamot sa maayos na ospital. Pag-aayos at pagpapaganda ng mga pampublikong paaralan. Kilala si Isko sa kanyang malasakit sa edukasyon, at ito'y makikita sa kanyang proyekto sa pagpapaganda ng mga public school. Sa kanyang panunungkulan, daan-daang silid-aralan ang na-renovate, pininturahan, at nilagyan ng maayos na pasilidad, katulad ng mga bagong upuan, CR, at computer laboratories. Binigyan din ng mga bagong kagamitan ang mga guro, kagaya ng laptop, projector at iba pang teaching tools,
upang makatulong sa modernisasyon ng kanilang pagtuturo. Sa ilang paaralan, nagpakabit rin ng aircon, at mas maayos na ventilation, para sa kalusugan ng mga mag-aaral. Naging bahagi rin siya ng online learning adaptation, noong panahon ng krisis pangkalusugan. Namahagi ang lokal na pamahalaan ng tablets, pocket wifi, at iba pang learning gadgets sa libu-libong estudyante, upang matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon, kahit may krisis. Isinulong din ni Moreno ang scholarship program, para sa mga deserving students sa kolehiyo, na tinawag na Scholar ng Maynila, na may dagdag benepisyo. Mas tumaas ang budget, para sa edukasyon ng lungsod, sa ilalim ng kanyang liderato. Ang mga inisyatibang ito ay nagpapakita, ng kanyang paniniwala na ang edukasyon, ay tunay na daan tungo sa pag-unlad. Ginawa niya ang mga hakbang na makakaapekto, hindi lang sa kasalukuyan kundi sa hinaharap, ng kabataang Manilenyo. Pagsasaayos ng mga pampublikong palikuran, at pagkakaroon ng mobile toilet vans. Isang hindi pangkaraniwan, ngunit napakahalagang proyekto ni Isko, ang pagbibigay ng malinis at accessible na public toilets, sa lungsod ng Maynila. Sa isang lungsod na laging binibisita ng mga tao, matagal ng problema ang kakulangan, ng maayos na palikuran. Nagpatayo siya ng ilang modern public toilets sa mga palengke, kalsada at pampublikong espasyo kagaya ng Luneta Park, at Bonifacio Shrine. Mayroon ding separate toilets para sa babae, lalaki, at persons with disabilities. Libre ang paggamit, at may maintenance team, para sa kalinisan. Isa sa mga innovation niya ang mobile toilet vans, isang sasakyang may CR sa loob na umiikot sa iba't ibang lugar, para matugunan ang pangangailangan ng mga taong walang access, sa mga palikuran. Malaki ang naging tulong nito, sa mga mahihirap at street dwellers. Pinondohan ito gamit ang savings ng lungsod, mula sa masinop na paggamit ng pondo. Ayon sa kanya, hindi dapat nakikipagunahan ang mga tao sa kanal, o puno tuwing kailangan nila ng palikuran, isang basic human right. Dahil dito, tumaas ang antas ng dignidad ng mga ordinaryong Manilenyo, at naging mas maayos, ang sanitation sa lungsod. Isang simpleng proyekto, na may malawak at positibong epekto, sa kalusugan at kalinisan. Pagpapaganda ng Manila Zoo. Ibinida rin ni Isko Moreno, ang pag-renovate ng Manila Zoo, isang kilalang pasyalan sa lungsod, na dati ay kinikilala bilang sira, marumi, at kulang sa alaga. Ipinasarado muna ito upang ma-rehabilitate, at gawing world-class tourist destination. Ang bagong Manila Zoo ay may modernong disenyo, mas malawak na espasyo para sa mga hayop, at maayos na mga enclosures. May mga bagong pasilidad, katulad ng Animal Hospital, Botanical Gardens, museum, at interactive exhibits. Layunin nito na turuan ang mga kabataan, patungkol sa biodiversity, at conservation. Pinalakas din ang sistema ng kalinisan sa lugar, may mga bagong comfort rooms at waiting lounges, at isinama ang mga teknolohiyang pangkalikasan, kagaya ng waste management, at solar panels. Isa itong ecotourism model, sa gitna ng syudad. Nakapagdulot ito ng panibagong trabaho, para sa mga taga-Maynila, at dagdag kita sa lokal na turismo. Mula sa isang abandonadong pasyalan, naging isang maipagmamalaking destinasyon ang Manila Zoo, sa pamumuno ni Moreno. Marami sa mga bumisita ay nagbigay ng positibong feedback, at ang mga bata ay muling nagkaroon ng masayang lugar, na ligtas at edukasyonal. Pagpapatayo ng base community housing projects, para sa mahihirap. Sa paniniwalang karapat-dapat ang bawat Manilenyo, sa isang desenteng tahanan, inilunsad ni Isko Moreno ang base community housing projects, mga low-cost pero dekalidad na pabahay, para sa informal settlers sa lungsod. Isa sa mga pangunahing halimbawa, ay ang Condominium 1 at 2, at ang Binondominium na naitayo, sa record na panahon. Ang mga proyektong ito ay may 5 to 15-story buildings, may malilinis na unit, sariling banyo, kuryente, tubig at bukunahing may maayos na ventilation. Hindi ito simpleng relocation, kundi mismong nasa gitna ng lungsod, upang hindi na kailangang lumayo ang mga residente sa kanilang kabuhayan at paaralan ng mga anak. Kumpara sa mga dating barong-barong at danger zones na tirahan ng marami, naging ligtas at makatao ang bagong komunidad. Pinondohan ito ng lungsod, hindi ng pribadong developer,
kaya kontrolado ang presyo, at walang interes ang pababayaran. Layunin nitong wakasan ang rental culture, at bigyan ng pag-asa ang mga mahihirap. Isinagawa rin ang urban vertical housing approach, upang masulit ang limitado na lupa ng lungsod. Kasama sa disenyo ang mga espasyo para sa komunidad, kagaya ng daycare, multi-purpose hall, at mga open space. Ang base community ay simbolo ng socialized housing with dignity. Hindi ito basta pabahay, kundi hakbang sa pagbibigay ng dignity at respeto sa mga residenteng matagal nang walang permanenteng tirahan. Pagpapailaw sa mga madidilim na kalye, at pagpapaayos ng ilaw pampubliko. Isa sa mga proyekto ni Isko, na may direktang epekto sa kaligtasan ng mamamayan, ay ang Massive Street Lighting Program. Daan-daang madidilim na eskinita, kalye at underpass sa lungsod ang pinailawan, gamit ang LED street lights, upang mapigilan ang kriminalidad, at aksidente sa gabi. Ang proyektong ito ay tinawag na Ilaw ng Lungsod, dahil sinimulan ito kasabay ng mga clearing, at rehabilitation efforts sa mga kalsada. Hindi lamang Metro Manila main roads, kundi maging mga barangay roads, ang isinama sa programa. Ang LED lights na ginamit ay energy efficient at matibay, kaya't hindi na kailangan ng madalas na maintenance. May mga strategic post na inilagay sa mga lugar kung saan madalas ang insidente ng snatching, hold-up, o illegal activity. Malaki ang naging tulong nito sa peace and order. Nagkaroon din ng pakikipagtulungan sa mga barangay upang matukoy ang mga lugar na pinakakailangan ng ilaw. Sa tulong ng Open Communication System ni Isko, mabilis na nire-report at inaaksyonan ang mga sirang ilaw o hindi gumaganang poste. Bilang resulta, mas naging ligtas at maaliwalas ang gabi sa Maynila, at nabawasan ang takot ng mga naglalakad pauwi sa 10 oras ng gabi. Isa itong tahimik ngunit makapangyarihang reforma para sa seguridad ng lungsod. Digitalization ng mga serbisyo at dokumento ng pamahalaan. Isang mahalagang modernisasyon sa ilalim ni Isko Moreno ay ang pag-digitalize ng mga serbisyo sa City Hall. Layunin nitong pabilisin ang proseso, alisin ang red tape, at maiwasan ang korupsyon sa mga transaksyon. Inilunsad niya ang online platforms para sa business permits, real property tax, at birth o death certificates. Sa pamamagitan ng Go Manila app at official website ng lungsod, naging posible ang pagkuha ng dokumento nang hindi na kailangan pumila ng matagal. Ang mga transaksyon na dating inaabot ng araw ay kayang matapos sa loob ng ilang minuto. Pinadali rin ang mga bayarin sa pamamagitan ng e-payment systems. Bukod sa efficiency, isa rin itong hakbang para sa transparency. Makikita online ang status ng mga dokumento at may automated receipts na ipinapadala. Inilunsad rin ang QR code system sa mga dokumento, para maiwasan ang pekeng papeles. Inuna rin ni Isko ang training ng mga empleyado ng City Hall, upang maging pamilyar sa bagong sistema. May mga nakalaan na helpdesk at digital assistance, para sa mga hindi sanay sa teknolohiya. Ito ay isang makabagong inisyatiba, na lalong naging kapaki-pakinabang noong krisis pangkalusugan, kung kailan naging mahalaga ang contactless, at mabilisang serbisyo. Sa digital governance, pinakita ni Isko na hindi hadlang ang edad ng lungsod sa makabagong pamamahala. Pagtatayo ng mga disiplina village at mobile food pantry sa panahon ng krisis pangkalusugan. Nang tumama ang krisis pangkalusugan, mabilis ang naging tugon ni Isko sa pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Isa sa mga agad niyang inilunsad ay ang mobile food pantry, isang uri ng mobile na palengke at feeding station na umiikot sa lungsod upang mamahagi ng libreng pagkain sa mga apektadong pamilya. Hindi rin siya nakalimot sa mga informal settlers. Sa tulong ng national at local funds, nagtayo siya ng mga pansamantalang shelter, kagaya ng Disiplina Village, para sa mga nawalan ng tirahan. Ang mga ito ay may kubol, kuryente, tubig, at access sa basic health services. Hindi lang pagkain at tirahan ang mga inasikaso ni Isko. Pinalakas niya ang COVID-19 testing, at nagpatayo ng COVID-19 field hospital sa loob lamang ng ilang linggo sa Luneta, na may daan-daang kama at sariling oxygen supply. Nagpaabot din siya ng cash assistance sa mga nawalan ng trabaho. Naging aktibo rin siya sa pagbili ng mga bakuna at pag-set up ng vaccination hubs sa buong lungsod. Nagkaroon ng drive-thru vaccination site sa Quirino Grandstand, na kauna-unahan sa bansa, na naging modelo rin ng ibang LGU. Sa kabuuan, ipinakita ni Isko na sa oras ng krisis, mabilis siyang kumilos, makatao ang kanyang tugon, at hindi niya hinayaang magutom o mawalan ng pag-asa
ang kanyang mga nasasakupan. Pagpapanumbalik at pagpapaganda ng mga heritage sites, katulad ng Jones Bridge, at Bonifacio Shrine. Isa sa mga proyekto ni Isko na tumanggap ng papuri, mula sa mga urban planner at historian, ay ang kanyang pagbibigay halaga, sa kasaysayan at kultura ng Maynila. Pinaganda niya ang Jones Bridge, ibinalik ang orihinal nitong disenyo mula sa panahon ng Amerikano, kabilang ang mga replika, ng La Madre Filipina sculptures. Pinalitan ang mga ilaw, railings at kalsada ng Jones Bridge, upang magmukhang elegante, na pang-European-style bridge. Gabi-gabi itong pinapailawan at naging tourist spot, hindi lang daanan. Inayos din niya ang Bonifacio Shrine, kung saan nilinis ang paligid, at binigyang bagong disenyo ang plaza. Itinayo ang dancing fountain at naglagay ng vertical gardens, mas maraming upuan, at open walkways para sa mga pedestrian. Sinimulan rin niya ang pagbabalik ng Arroceros Forest Park, na dating nakatakdang gawing parking lot. Ginawa niya ito, na green lang ng Maynila. Nagbigay ito ng bagong kabuhayan sa mga street artists, tour guides, at local vendors. Pinapahalagahan ni Isko ang soft infrastructure, o mga proyekto na may kinalaman sa espiritu, kultura, at pagkakakilanlan ng lungsod. Sa kanyang paningin, ang muling pagsasaayos ng mga makasaysayang lugar, ay hindi lamang para sa turismo, kundi para sa pagkakakilanlan ng bawat Manilenyo. Ang Maynila ayon sa kanya, ay dapat bumangon hindi lang bilang lungsod ng negosyo, kundi bilang puso ng kasaysayan ng bansa. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Sa pagtatapos ng kanyang termino, ay marami ang bumilib, at marami ring pumuna. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maitatanggi na ang Maynila ay nakaranas ng mabilis, mapanlikha, at makataong pamamahala. Mula sa kalsadang nilinis, ospital na itinayo, paaralang inayos, hanggang sa dignidad na ibinalik sa mga maralita, iniwan ni Isko Moreno ang isang marka, na mahirap kalimutan. Ang kanyang estilo ng pamumuno, ay nagturo sa atin na ang pagbabago ay posible, basta may tapang, puso, at direksyon. Maaaring tapos na ang kanyang panunungkulan bilang alkalde, pero ang mga halimbawang iniwan niya, ay magsisilbing inspirasyon para sa susunod pang henerasyon, ng mga lider. Dahil sa dulo, ang tunay na sukatan ng isang lider, ay hindi ang tagal sa pwesto, kundi ang lalim ng pagbabagong iniwan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga nagawang ito, ni Isko Moreno? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.